natin simulan ang ating kwentuhan, alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan na ang ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at abangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa ikapitong palapag na isang kilalang building sa lungsod ng Maynila. 3 palakpak at seryosong mukha ng CEO ang natatanaw ni Elmer mula sa likod ng mga kasamahan niya. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Wala kayong pagkukulang at para sa akin, lahat kayo magagaling. Sambit ng CEO habang nagpupunas ng towel sa mga mata. Pero siguro't nakatadhana sa kumpanya natin ang bumagsak. May nakabili na ng kumpanya. May sariling tauhan. Hindi ko man kayo gustong tanggalin pero wala akong magagawa kundi palitan kayo. At ako sa mga kanya-kanya nating pwesto. Nabigay ko na ang huling sweldo nyo. Ito na ang huling pagkikita nating lahat ng kumpleto. Pwede na kayong makauwi. Marahang sambit ng CEO. Mabigat, malungkot at punong-puno ng iyakan ang buong opisina. Ano nang gagawin ko? Paano nang mga bayarin buwan-buwan? Matanda na ako para makahanap ng trabaho ng madalian. At sa panahon ngayon, mas pinipili ng mga mas bata kaysa sa akin na kung minsan ay nakakalimot na. Sambit ni Elmer sa kanyang sarili habang bitbit ang malaking bagahe na puno ng dokumento galing opisina. Pagka-uwi ng bahay, Honey, alas 8 pa lang ah. Kakaalis mo pa lang 2 oras makalipas. Pinauwi ka na? Pagtatakang tanong ni Melay. Ha, oo nga eh. Ikaw ba? Bakit andito ka pa rin sa bahay? Di ba dapat nasa opisina ka na din? Pabalik na tanong ni Elmer. Daddy, wala talaga akong pasok ngayon. Ang laki naman sobra ng bagahe mo. Parang dala mo na lahat ng papel sa opisina nyo. Hindi ka na mababalik doon at kailangan lahat yan bitbit mo? Pabirong tanong ni Melay. Kasi, bulong ni Elmer, tumulo ang luha sa magkabilang mata ng ama habang unti-unting napaluhod sa sihig. Kumalat din sa tabi nito ang sandamakmak na papel galing opisina, bunga ng pagbagsak ng malaking bagahe mula sa kamay niya. Daddy? Ano nangyari sa'yo? May nakaaway ka ba? May nadisgrasya ba? Ano nangyari? Sumagot ka! Tanong ni Melay habang inuuga ang katawan ng asawa. Wala na akong trabaho, Melay. Marahang sambit ni Elmer. Paano wala? Nasisante ka? Dekada ka na daddy sa kumpanya na yan. Imposible na tatanggalin ka ng ganun-ganun lang. Sambit ni Melay sa mukha ng asawa. Wala na, bulong niya habang patuloy na umiiyak at nakatakip ang 2 palat sa kanyang mukha. Wala nang kumpanya. Lugi na kami. Kahit ang huling sahod namin, kalahati na lang. Hindi ko na alam paano ko makakahanap ng trabaho. Ang mga bayarin ng anak natin sa eskwelahan. Bayarin sa tubig, bahay at ilaw. Lahat yun tumatakbo sa isip ko habang papauwi. Mela, hindi ko na kaya. Para na akong mababaliw. Hagulgol na sambit ni Elmer habang nakaakap si Melay sa kanya. Daddy, nandito ako. Hindi kita iiwan. Laban tayo. Mahal kita kaya kahit meron ka man o wala, ikaw pa rin ang Elmer ko. Ang asawa ko. Huwag mong sasabihin sa sarili mo na wala kang kwenta. Dahil walang katotohanan yan.
at gagawa tayo ng paraan para makabangon ka ulit. Makabangon tayo. Halika't ipagtitimpla kita ng kape. Umupo ka muna sa lamesa at kumalma. Ikwento mo sa akin ang lahat mamaya. Tugon ni Melay. Nang makaupo ang mag-asawa sa lamesa, inabot ni Elmer ang 3,000. Hindi na umimik pa si Melay at tinanggap ito. Malalim na buntong hininga mula kay Melay. Hindi naman tayo magkakaganito kung dati palang nakinig ka na sa akin. Ramdam mo at ramdam ko na walang ano-ano at babagsak talaga yung kumpanya nyo. Parahang sermon ni Melay. Hani naman eh. Akala ko ba naman nauunawaan mo kung bakit ayokong lumipat? Pamilya ko ng trabaho ko. 2 dekada na ako. Halos lahat nga sila ay naanak ang mga anak natin. Nakakahiya nang umalis. Matatawag tayong makasarili. Tugon ni Elmer. Andito na tayo sa sitwasyong to. Wala tayong magagawa kundi ang harapin to. Gagawan ko ng paraan para mapagkasya ang kinikita ko. Ikaw dito muna sa bahay. Si Yaya papauwiin ko para bawas gastusin. Kapag may hiring sa amin, ipapasok kita. Huwag kang mag-alala. Madali ka na lang makakapasok pag may kakilala ka na sa loob. Tugon ni Melay. Walang nagawa si Elmer kundi mamalagi sa bahay. Ilang linggo lang din ang lumipas at natuto rin ito sa mga gawain. Habang si Melay naman ay patuloy sa pagtatrabaho para sa pamilya nila. Isang umaga habang nagwawali si Elmer sa harap bahay, Mare, nabalitaan mo ba? Yung kapitbahay natin, si Elmer, aba, wala nang trabaho. Bulong ng isang ginang. Kaya naman pala Mare, umaga ko nakikitang nagwawali sa labas. Babae na lang pumapasok sa trabaho. Tugon ng kausap nito. Di magtatagal, masasanay na yan sa bahay. Di na yan maghahanap ulit. Sambit ng kausap nito. Nakakahiya. Babae ang bumubuhay. Laki-laki ng katawan. Tugon ulit ng kausap nito. Rinig ito ni Elmer mula sa harap ng bahay, pero nagsasawalang kibo na lamang ito. Kahit minsan ay medyo masasakit ng pakinggan ang mga naririnig niyang pangmamaliit sa kanya. Lumipas ang mga araw, isang matinding hila ng kumot sa nakahigang si Elmer sa kama, dahilan para magising ito. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili. Nang lingunin nito ang tao sa harap, at nakangiting si Melay ang bumungad sa kanya. Gumising ka na, maganda ka na. May hiring sa opisina. Pagkakataon mo na to. Masayang sambit ni Melay habang hawak pa ang kumot na hinila mula sa asawa. Siya namang mabilis na tayo ni Elmer patungong banyo para magbihis. Dumating nga ang hapon at masayang magkayakap ang mag-asawa sa gitna ng hallway. Dahil sa dekadang experience ni Elmer ay madali rin siyang natanggap. Ngunit dahil mag-asawa, ay pinagdesisyonan ng opisina na paghiwalayin sila. Lumipas ang 2 linggo. Sira ba to? Tanong ng Elmer sa sarili habang nakatitig sa naglolokong printer. Bahala ka nga, bulong niya ulit, sabay lipat sa iba pang printer. Sino gumamit ng printer na to? Tanong ng babae, habang bitbit ang printer na siya namang taas ng kamay ni Elmer. Kuya, halika nga. Di ba 2 linggo ka pa lang? Alam mo ba kuya kung bakit hinire ka namin agad? Kasi kuya, dekada na ang karanasan mo sa trabahong to. Pero tignan mo naman, sa lahat ng sisirain mo. Printer ko pa sa opisina ko. Nung nakaraan, pumalpa ka sa sales. Ngayon naman ito, hindi na ako magtatakang malugi yung pinanggalingan mong kumpanya. Kung tumatanggap sila ng empleyado na kasintanga mo, babayaran mo to pag ito naulit pa. Umalis ka na. Sinisweldohan ka para makatulong, hindi para makadisgrasya. Ikaw Melay, pagsabihan mo tong asawa mo, nakakaperwisyo. Sermon ng babae. Yuko at nang lalamig ang pawis ni Elmer. Bunga ng hiya sa loob ng opisina at sa asawa. Baka naman gusto mo akong pansinin. Pag uwi ko kanina, di mo ako inayang kumain
Sambit ni Elmer habang nagkakalkal sa rep. Huwag ka nang pumasok bukas. Mataray na tugon ni Melay habang nakatingin sa plato nito. Bakit di ako papasok? May nasira pa akong printer, dapat ko pa yung bayaran. Biro ni Elmer. Nakakapagbiro ka pa, Elmer? Sa kalagayan natin ngayon, yung pesteng printer na nasira mo, unang sweldo mo na sana yun. Napangbayad na sana natin sa gastusin dito sa bahay. Tama si ma'am kanina. Sambit ni Melay habang unti-unting lumalapit sa asawa. Tama na ano? Natanga ako? Nakasalanan ko kung bakit bumagsak ang kumpanya? Tanong ni Elmer. Siguro, tama siya sa mga aspetong yun. Pero siguro tama din siya na imbis na makatulong ka, lalo ka pang nakakagulo. Pati ako, Daddy, pati ako. Pinapahamak mo sa mga kapalpakan mo sa opisina. Dadating ang panahon na baka ako madamay sa pagsisante sa'yo. At oo, tama rin siya. Natanga ka. Sambit ni Melay habang umiiyak. Tumutulo din ang luha ni Elmer sa narinig mula sa bibig ng kanyang sariling asawa. Lahat ng to para sa iyo, Melay. Para sa pamilya natin. Nagkamali ako. Pero sapat ba yun na dahilan para sa bibig mo mismo? Marinig ko mga karumal-dumal na salitang yan? Tanong ni Elmer. Kung buhay ko at mga anak kong madamay, kapalpakan mo, oo. Sapat yun. Para masabi ko lahat ng to. Dudugtungan ko lang sinabi ko kanina. Tanga ka, Elmer. Tanga ka dahil imbis na nag-iisip ka ng ibang paraan at ginagalingan mo sa trabaho para makabangon tayo, ginagawa mo lang na biro ang lahat. Hinahayaan mong magtiis ako at mga anak mo sa sitwasyong to. Madiing sambit ni Melay habang umaalis papalayo. Huwag ka maligo bukas. Hindi ako nagbayad ng tubig. Pahabol pang sambit nito. Nabato ni Elmer ang sibuyas sa sahig. Magsasarsyado kasi sana ito ng pritong bangus. Peste, nakakawalang gana. Gigil na bulong niya, sabay akyat ng kwarto. Magdamag na nakapamaluktot ang ama sa kama. Hindi makatulog bunga ng away nilang mag-asawa. Kasama na ang pag-aalala ng mga bayarin sa bahay. Dinampot nito ang telepono at sinubukang tawagan ang tito niya. Sino to? Tanong ng kung sino mula sa telepono. Uncle, ako to si Elmer. Pagpapakilala niya. Elmerito, napatawag ka. Akala ko patay ka na eh. Dekada ka na rin hindi nagpaparamdam ah. Mukhang naabot mo ng pangarap mong magkaroon ng sariling kumpanya. Bibilhan mo na ba akong sasakyan? Biro ng uncle niya. Tito, wala. Bagsak buhay ko ngayon. Iiyak na nga ako eh. 2 buwan na rin lumipas nung bumagsak kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Pinasok ako ng asawa ko. Kaso lagi na kami nag-aaway. Nababao na rin kasi kami sa utang, uncle. Pautang naman oh. Dire-diretsong sambit ni Elmer. Elmer, humingi ka ng tulong sa papa mo, siguradong matutuwa yun. Tugon ng ka-uncle niya. Nahihiya ako. Pinangako ko sa kanya dati na babalik lang ako ng bahay kapag may sarili na akong kumpanya. Tugon din ni Elmer. May biniling kumpanya ang papa mo. Malapit sa tinitirhan mo. Malapit sa tinitirhan ko? Hindi ko naman po sinabi kung saan ako nakatira ah. Pagtataka ni Elmer. Hindi. Pero ang alam ng papa mo, mahal ka ng tatay mo, Elmer. Matagal ka na niyang sinusubaybayan. Sinisigurado niyang na kahit malayo ka safe ka pa rin. Kayo ng pamilya mo. Tugon ng uncle niya. Pinangako ko kay papa dati. Sapat sa akin ang hindi manangyang buhay. Ang gusto ko lang maabot ko ang pangarap ko gamit ang sarili kong pagsisikap. Tugon ni Elmer, sabay baba ng telepono. Walang tubig. Reklamo niya paglabas ng banyo. Wala talaga. Hindi naman tayo bayad eh. Hindi mo na kailangan maligo kasi pinagbabawalan na kitang pumasok. Sambit ni Melay. Tumunog ng sabay ang mga telepono nila. Tignan mo. Tatawagan ba ako ng opisina kung tanggal na ako?
Biro ni Elmer. Ma'am and sir, magandang umaga po. Pinapatawag po lahat sa conference room para sa pagpapakilala ng may-ari ng kumpanya. Sambit ng babae sa telepono. Agad na nagmadali ang mag-asawa na pumunta sa opisina. Habang naglalakad sa hallway, pansin nila ang kawalan ng mga tao sa paligid. Nang makarating sa nasabing kwarto, "Sino ba may-ari?" tanong ni Elmer. "Walang nakakakilala. Himala nga at makikilala na namin eh," tugon ni Melay. Dahan-dahang bumukas ang pinto, kasabay ng paglunok ni Elmer sa sarili niyang laway, kasunod ng pababalik ng kakaibang kaba na nararamdaman niya. Sunod-sunod na yapak ng mga paa patungo sa harap para ibulgar ang tunay na pagkatao ng may-ari ng kumpanya. "Papa?" sigaw na tanong ni Elmer pagkatapos nitong tumayo. "Papa? Anong sinasabi mo, Elmer?" tanong ni Melay sa asawa. Agad hinatak ng uncle ni Elmer si Elmer patungong harapan. "Ipinapakilala ko ang susunod na magmamana ng kumpanya ko, si Elmerito Miranda," tuwang sambit ng ama. Laking gulat ng lahat kasunod ng pilit nilang palakpakan. Siya namang lapit ni Elmer sa ama kasunod ng yakapan nila habang nakayakap. "Anak, itong kumpanya na to ang sekretong pamana ko. Tanggapin mo para sa pamilya mo at para na rin sa'yo." Bulong na sambit niya sa anak habang nakayakap pa rin dito. Mabilis na tumakbo si Elmerito sa kinauupuan ng gulat na si Melay. Kasunod ang pagyakap dito. "Nagugulahan ako, Elmer. Ikaw ang magmamana ng buong kumpanya?" Gulat na tanong ni Melay habang naiiyak. "Ang sakin ay sayo, honey." "Ang pamana sa akin ay pamana din sayo," bulong niya sa asawa. Kasunod ng halika na galing sa mga puso nila. Kaliwat kanan ang salitang congratulations, bati ng lahat habang pumapalakpak. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.